Binalak umanong palabasing drug lord sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas ayon kay dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Sa pagdinig ng House Quad Committee, emosyonal na ikinwento ng dating alkalde ang dinanas niyang hirap nang mapasama siya sa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Bumuhos ang 7 taong emosyong kinimkim ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na napasama sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumatak din daw sa isip ng alkalde ang paulit-ulit noong pagbabanta sa kanya ni Duterte. Ipinapanood yan sa pagdinig kanina ng House Quad Committee. The mayor of Iloilo City, I identified him. I said, you're next. Patayin talaga kita. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Noong August 2017, habang nasa Japan si Mabilog, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Campo Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si nooy PNP Chief Ronald De La Rosa at sinabing naniniwala raw na inosente siya kaya tutulungang makauwi. Pero makalipas lang ang ilang minuto, may tumawag ulit kay Mabilog na isa pang general para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Pati ang misis ni Mabilog, tinext din daw ng asawa ng isang general at binalaang wag uuwi dahil napalilibutan ng mga armadong tao ang kanilang bahay. Dahil sa mga pagbabanta, 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Tingin ng dating alkalde, politika ang dahilan kaya biglang isinama ang pangalan niya sa drug watch list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that, Your Honor. Tanong ng mga kongresista, sino ang tinutukoy na opposition senator at dating presidential candidate na gustong palabasing drug lords? Better you answer yes or no. Is it Senator Mar Rojas, former Senator Mar Rojas? Yes, you answer yes. Former Senator Mar Rojas, former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. It is all about politics. Drilon, it is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, it's all about politics. From the statement of Colonel Espinito, nakalitaw po na it was not, it does not gone through vetting and validation. Pagkalaban ka sa politika, nasalistahan ka. Wala pang pahayag tungkol dyan sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. Nang matanong si Mabilog kung bakit hindi naghain ng reklamo laban kay dating Pangulong Duterte, sagot niya, napatawad na raw niya ito. Meron din daw kasing immunity noon sa mga kaso ang Pangulo. Pero ngayong private citizen na si Tigong, giit ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante. Kaya may mga umiiral na batas ay para mapanagot ang mga dapat managot. Samantala, humarap din sa pagdinig si dating Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Ibinahagi niya ang natanggap daw niyang impormasyon na kumukubra ng 1 milyong pisong payola kada linggo si retired Police Colonel Royina Garma.
Siya ang pulis na inilipat noon mula Davao papuntang Cebu City. No-show naman sa pagdinig si Garma dahil sa pananakit ng leg at tenga. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ang pagdinig ng House Quad Committee. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.